Sumasakit ba ang iyong balikat at nahihirapan ka bang itaas ito? Naku po, baka frozen shoulder na yan. And usually, mas sumasakit at mas tumitigas yan over time. Pwede itong umabot hanggang 3 taon. Ang ibang pasyente, umiiyak na lang dahil sa sakit. Pero huwag kang mag-alala dahil sa videong ito, tuturuan kita ng 3 bagay na dapat mong gawin tuwing umaga. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ibabahagi ko din sa iyo ang 3 myths sa gamutan ng frozen shoulder at bonus tip. Paano mo nga ba sabay na magagamit ang both cold and hot compress para mawala ang pananakit agad? Masakit ba ang iyong balikat at masakit din bang matulog on your painful side? Baka frozen shoulder yan. Alam mo ba, simple x-ray sa iyong affected na balikat, mainam po yan to confirm the diagnosis at the same time para ma-rule out natin ang ibang dahilan ng pananakit ng shoulder which is very common po. Halimbawa, osteoarthritis sa shoulder joint. This way, mas makakatanggap ka ng treatment plan na mas angkop sa iyo. Napakahalaga din ng clinical evaluation para masuri ka kung ano ang pinaka-limited na movement at pinaka-masakit na movement para sa iyo. Please check po. With frozen shoulder, usually they would manifest sa 3 limitation of motion. Example, nahihirapan ka bang itaas ang iyong balikat, ang iyong braso? This is shoulder po abduction and usually limited ito for patients diagnosed with frozen shoulder or adhesive capsulitis. Nahihirapan ka bang isuot ang iyong t-shirt at ang iyong jacket or blouse? This one is shoulder external rotation po and this is also limited and this is pathognomic po of frozen shoulder. Eto, i-check mo. Nahihirapan ka bang abutin ang iyong likod? Halimbawa, every time you lock your bra or every time aabutin mo ang iyong wallet. This is shoulder internal rotation at usually limited din ito for those diagnosed with frozen shoulder. Paki-comment sa baba. Saan sa 3 movements na ito ang nahihirapan kang gawin? Dahil alam mo ba, ito sabay-sabay mo itong nararanasan, this is usually linked po or mataas ang possibility na ang nararanasan mo ngayon ay dahil sa adhesive capsulitis. So sa bahay, eto ang gawin mo. Every time ikaw ay gigising, you do wall walks. To do this, tumayo ka lang at the side sa mga pader ng iyong bahay. Any po na wall will do. Tapos gamit ang iyong daliri, iangat mo ang iyong affected na balikat sa range na kaya mo. Napakasakit nito for some patients, kaya naman we will allow you initially na gamitin ang kabila mong kamay to assist dito sa iyong siko. I-check mo hanggang saan ba ang kaya mo. I-maintain mo ang posisyon na yan sa loob ng 7 seconds. Tapos, you put your fingers down, ibaba mo ang iyong kamay, ulitin mo yan 10 times. Alam mo ba, this simple exercise, if consistent ang paggawa mo nito, it had been clinically proven to improve po ang iyong kakayahan na igalaw ang iyong affected na balikat for as early as 4 weeks. Second thing na dapat mong gawin sa bahay is kinatawag natin na pendulum swings. With pendulum swings, this is a very safe and effective exercise. Ang purpose nito is we allow gravity to distract po ang iyong balikat to allow it to move more freely. Pero hindi po ito stretching. This is a gentle technique to help ease the pain. To do this, tumayo ka lang. Tapos gamit ang kabila mong tuhod at paa, you slightly bend. Tapos, ang affected mo na balikat, you just let it hang po. Hayaan mo rang i-relax yan. Tapos, you move it forward and back. Gawin mo ito 10 times. Move mo din side to side. Ulitin mo yan 10 times. Then you do clockwise,
and counterclockwise motion 10 times. Gawin mo ito consistently dahil this is a mainstay program for frozen shoulder even on the early stage po sa adhesive capsulitis. Ang last mong gawin is towel stretch. Kumuha ka lang ng tuwalya, tapos hold mo ito at both ends. Tapos hawakan mo ito, iangat mo ang yung affected na balikat. Hold mo ang position na yan sa loob ng 7 seconds. Put it down. Tapos do it again. Ulitin mo yan 10 times. This addresses po ang mga muscles sa yung shoulder joint na affected with frozen shoulder. Dapat mo talaga itong gawin consistently tuwing umaga. Now, here are the 3 myths for as much as frozen shoulder treatment is concerned. Myth number 1, huwag mong gagalawin yan dahil lalala yan. Wrong or mali po yan. Ang tama po, kailangan mo ng gentle guided movements. Alam mo ba that if you keep your shoulder joint immobile, if hindi mo yan gagalawin dahil sa sakit, mas maninigas yan. Kaya naman, consistent, gentle movement, yan talaga ang strategy para sa frozen shoulder. Myth number 2, painkillers lang ang katapat niyan. Mali po dahil pain relievers can only give you temporary relief. Kailangan mo talagang i-partner ito sa tamang exercise at tamang paggalaw para gagaling ka. Myth number 3, kusa lang mawawala ang frozen shoulder. Partly that is true. Dahil alam mo ba, self-limiting ang frozen shoulder. But you need to understand this, that ang nature po ng frozen shoulder or adhesive capsulitis, pwede mo siyang ma-experience up until 2 to 3 years. Pero if gawan mo na ng paraan agad, ang healing time mo, it can shorten po. Kaya naman if nakakaranas ka ng frozen shoulder, napakainam that you go through with physical therapy agad. Dahil even for some patients na naka-recover na sa pain, may limitation of motion pa rin na nararamdaman. Hindi nila fully maangat ang kanilang balikat. Pero if gagawan mo na ng paraan agad, mas bibilis po ang iyong healing at recovery time. Paano nga ba ang tamang paggamit ng both hot and cold compress sa frozen shoulder? At this point po, I would like to ask a tiny favor from you. If you think nakagabay ang videong ito, in exchange po sa time na ginugol ko para mabahagi ko sa iyo ang impormasyon na ito, please don't forget po to click the like button below. Huwag mo ding kalimutan mag-subscribe for other helpful topics sa channel natin na tiyak na makakatulong sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Now, here is the trick. Before ka gumawa ng exercise na pinakita ko, pwede kang gumamit ng hot compress. In fact, recommended po yan. Ang hot compress na kadalasan nire-recommend ko sa aking pasyente is tulad nito. Dahil alam mo ba, magaan lang ito, tapos it can contour well sa yung affected na balikat. Pwede mo na din maset ang timer nito for 20 minutes. Ang purpose po ng hot compress is para ma-improve ang blood circulation even before you do your exercise. This way po, mas mag-increase ang mobility sa iyong affected na balikat at nakakatulong din ito para mawala ang pananakit naturally. If gusto mong mag-avail sa ganitong uri ng hot compress, matagal mo ito magagamit, this can last you for years. Pwede mo ito magamit sa pananakit din sa iyong likod at sa iyong tuhod. Ilalagay ko lang ang link down below. So we use hot compress, gagamitin natin yan before mo gawin ang 3 exercise na pinakita ko. After naman ng exercise, recommended po ang paggamit ng cold compress. Ang cold compress, ilagay mo lang dito sa affected mo na balikat. Ibalot mo muna ng cloth. Ang purpose ng cold compress po, you do it 15 minutes pala. Ang purpose po ng cold compress is maiwasan natin ang tinatawag natin na delayed onset muscle soreness.
That is a normal physiologic response po sa ating muscle every time we exercise, especially if hindi mo na masyadong ginagamit ang muscles at affected shoulder mo because of the pain. So you maintain the cold compress affected mo na balikat for 15 minutes after mo ginawa ang tatlong exercise na pinakita ko. Yan ang gamutan para sa frozen shoulder na ibahagi ko na sa iyo. Yan din ang tinuturo ko sa mga pasyente sa clinic. Kaya naman, if gusto mo pang malaman ang iba't ibang kondisyon na makakatulong sa iyo, check mo ang channel natin. If gusto mong malaman how to differentiate ang pananakit ng balikat or problema sa puso, meron tayong video niyan, makakagabayan sa iyo. I-check mo dito. This is very important dahil health is our first wealth. Magandang araw po. Maraming salamat sa panunood. This is again Doc Sherry. I will see you po on our next video. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze, pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito, pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box. Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang BeFreeze, check mo ang reviews. Nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.